balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan Del Cruz, siyempre kasama natin. Paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal ay medyo nagpapahinga yung kanyang boses at medyo meron daw siyang sipon at saka ubo. Medyo mahirap yon. Sana hindi naman magiging full-fledged na. Magpapasko Magpapasko binagoongan papapasukan natin. At si Attorney Trixie Cruz Angeles ay hanggang Biyernes na po ay hindi natin makakasama. Mukhang maraming mga bisita galing sa Amerika. Kasi kagagaling lang po ni Trixie sa Amerika So I'm sure nag-ano rin yung mga kapatid o kaya mga kamag-anak galing Amerika. O sige, total nagpasasa ka dito sa Amerika. Kami naman pupunta yan at magpapasko. At ganyan po, marami po tayong inaasahan ng mga kamag-anak, mga magkakaibigan, lahat. Itong Kapaskuhan talagang family, tradition talaga dito yan Gaya sa atin, parang Joel. Sa akin, mga kamag-anak ko at lahat, pati si Emily, walang ginawa kundi araw-araw na lang ginawa ng Panginoon. Ito, magparty tayo, kaya magkape tayo, ganito, wala kang gagawin. Sa traffic pa naman, aabutan ka ng Pero bago tayo... Sa panahon ngayon, tamaan man tayo ng inflation. Oo, Hindi man lang tayo makabisita masyado sa supermarket o sa mall. Wala sa atin. Pamilya ang ating asikasuhin. Magkikita tayo, magsasama-sama. Siguraduhin natin yun. Ayun nga, may text na ako kay boss ko sa Manila Standard, si Rolly Estabilio. Bumisita daw ako sa opisina. Baka merong magandang balita. Okay. Isama mo kami sa kainan dyan. Boss, isama mo kami sa kainan dyan. Ano pang dapat isama? At saka, ito. Pero, by the way, medyo lang meron lang ako itatanong, kung Jonathan, sa pinag-usapan natin kanina. Okay. Nung panahon nun, baka naman kaya naman umusbong ang ekonomiya at na hindi naman nadalian, pero mas smooth ang pagpapatakbo ni President Ferdinand Marcos noon, yung pagtatayo ng 11 industries, pagtatayo ng kumpanya overseas, pag-grow na ekonomiya. Iba ang mundo noon, ang world noon ay mas mabagal, mas kukunti ang competition. But you disputed that, diba? Sabi mo hindi totoo yun. Hindi rin kasi para ngayon, globalized, matindi, nakakapit na lahat ng mga kalaban, ang hirap ng pry open new markets or new businesses, ewan ko. Hindi rin, alam mo kung bakit parang Joel. We just got out of the Cold War at that time. So everybody and his brother, every country wanted to really move forward. Ganyan nga nag-umpisa yung Singapore, Malaysia, Indonesia, lahat. Katatapos lang ng gerahan noon at lahat. Ang nangyari noon, nagko-compete lahat. Everybody was competing. Magagaling yung mga hepe no sa mga iba-ibang bansa. Hindi naman mga hindi naman mga Pitsugin. Lee Kuan Yew. O Mahathir. Dr. Mahathir, bata pa siya. Bata. Pinabagsak niya si Tun Abdul Razak. Ayaw na ng politika at racism. Si General Suharto. Of Indonesia. Marami yan. At of course, in India, of course, nandoon yung mga Indira Gandhi. They wanted a piece of the pie. Okay, they wanted really compete. But CFM also have the vision. Hindi, we're gonna make this nation great again. Ginawa niya. Tumira siya. At the same time, of course, strongman yun, There was a tradition of Usong strongman nun. Everybody wanted talagang... Lahat ng tao nun, Duterte. PDBM. Hindi pwedeng political lahat. Hindi. We want to develop our... Sinisibak nila yung masyadong politika. Nag-work out. Of course, Marcelo helped in a sense. But in the end, of course, nagkakaproblema rin tayo because our economic planning, our development activities were so politicized. It became so politicized in the end. Ganyan ang nangyari dyan. Pinag-uusapan natin nung una, may sense of purpose para gumagalaw lahat. Okay yun. But then suddenly things changed nung 80s sabi nila, hindi, masyado kang masyado mong sinisikil ang ng ating mga kababayan. But you have to understand, at that time, President Marcos,
ang problema pati ni President Marcos at that time was that he was faced with two armed insurgency and secessionism. Banat siya. Ang problema niya yun. If he did not take a very, very strong position at the time, wasak na ang Pilipinas. Wasak-wasak na tayo. He had to take care of and make our nation whole. But otherwise, secessionism, insurgency, ang hirap na trabaho yan. And then at the same time, you want to do development to work. Paano yung workout niyan? So, and then you had to deal also with the oligarchs because it's not as if kayo lang nagkaroon ng oligarchs. No. Entrenched yung mga oligarchs noon. Ang hirap din galawin yung mga yan at that time. No? So, that time they had challenges. We also have challenges. Ngayon, now. oo. Iba na lang ang challenge. Iba lang ang challenge now. And we have to adjust to these challenges. And that is the reason why. But in terms of discipline, in terms of management skills, etc., we still need the same thing. Gaya ngayon, if you want to get into the digital world, you have to be disciplined. Hindi pwedeng papabayaan mo yung connection mo at lahat. Halimbawa yung duopoly, Smart and Globe. Dito, halimbawa, papabayaan mong they will just run to the bank and get all of our money because they are not doing anything in order to enhance the connectivity situation in the Philippines. Hindi pwede yung ganon. Halimbawa ngayon, yung sinasabi nila mga 40, whatever, 100 Mbps, hindi naman. In certain areas lang yan at saka for certain periods. Sa Singapore, ilan na yan? 1,000 na ba? O Korea, ganon din. How can you work out? Ang dami natin sinasabi, kailangan na we go into internet shopping, etc. Paano ka magsa-shopping? Paano ka mag-workout? Pati yung sinasabi nila na, hindi, kailangan yung ating mga farmers matuto na rin, they have to connect to the market. How can they connect to the market nga? Or even sa education, yung mga ating mga kabataan, mga teacher, paano mako-connect nationwide Intermittent ang iyong mga connection. Paano yan? Yung ganong klase. So we still need the same kind of discipline. We still have the same kind of purposeful arrangements para ito, ang problema natin dito, electricity, ito ang gagawin natin. Ito ang plano natin. Ang problema natin dito, tubig. Ito ang plano natin. Ang problema natin dito, connection. Ito yung connection natin. Hindi yung every time na merong iba-iba, kanya-kanyang gimmick. Wala. Hindi pwede yun. And I think mula nung 1986 down, parang ganun we started giving away the keys to the candy store. Ang sinasabi nga natin, and I remember it distinctly, it was during the time of President Marcos, sabi niya, the government, meaning the state must always have either ito magdidirect o may-ari of what we call the commanding heights of the economy. What are the commanding heights of the economy? Yung mga yan, yung utilities, these are state arrangements na hindi mo pwede ipagtiwala lamang sa private sector. Kasi natihirati tayo sa globalization. Privatization. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Based on the proposition that the government cannot do a good job and the private sector can... may sinabi ka kanina, the government will never go bankrupt providing these services. Gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan yan. And there has never been any case na mababankrupt ka. Even nga yung mga Venezuela, 1,000 percentage na ang kanilang mga inflation, nandoon pa rin sila Again, I always speak on behalf of privatization. Yes. I want to hear your view on this. Privatization naman, we will make it more efficient, more modern, but you'll have to pay through the nose for this. Babayaran mo. Tataas ang taripa, tataas ang tubig, tataas ang kuryente. Yun lang ang kapalit. Okay lang yun. They have their own techniques, they have their own ways, etc. They may be able to improve things. Pero ang sinasabi ko lang, balansehin natin. Napakintab nila. Balansehin natin. In other words, government should never allow itself to be under undue pressure interest or from other sectors. Government must be government, otherwise you will never be government anymore. If you just
ibigay mo na lang. Oo. Yung Tapos ganun. maglalagay ka ng regulatory capture office. wala. Ika nga ni Hindi- paring Conrad, hindi- patay na tayo. hindi pwede yun. Regulatory capture, oo. Government must there are certain things that you cannot give up. Police powers, of course, kasama na yan, Malabo. di ba? The judicial system, you have to take care of that because that is what government is for. And then providing the basic services so that our people can have a better quality of life. Kasama na yan, food production, etc. That is the reason why you have budgets. Ngayon nga, pipirmahan Ayan. mo na Ilagay natin sa lupa. Yung no contact apprehension ng mga traffic lights, dapat ba privatized yan? Okay yan, okay yan, the private sector can participate, pero you have to have a regulatory framework. Hindi sila na yung mangungulekta, no? The regulatory framework must be such that it will provide the necessary incentive for anybody who comes out with a new system, new technology that is even more workable and talagang ang ano naman diyan, ang taong bayan, they will pay. Oo. Tayo, Handa naman magbayad. as long as yung service mo Okay, ayos ayos. at saka reasonable. Loud and clear. Hindi ba mare, hindi kagaya niyan. Hindi yung public consultation. Wala. Tapos biglang next year meron na Meron na. Hindi pwede yung gano'n. Wala po. At saka, siyempre inaasahan ng gobyerno na halimbawa yan, ikaw mag-arbitrate di ba? Between the interest of profit and public service. That is what you are in government for. You have to balance everything. Halimbawa yan, pinag-uusapan natin. Ng mga kaibigan natin sa Masungi, Oo. sabi nila, ito, naayos namin to. Kino-question ninyo yung aming participation dito. Meron naman kaming agreement with government. And we are doing our job. In other words, pinoprotection na namin yung areas namin. Eh bakit ngayon, ang ginagawa ninyo, yung ibang areas, pinapabayaan nyo mag-quarry ang mga tao. Hindi po pwede yun. Protected area nga ito eh. That is why we are there. Hindi naman kaya lahat ng government, DNR, for example, or the local government units na proteksyonan itong ganito. It's much too big nga daw for them. So, nandiyan kami. Hindi mag-participate tayo, mag-partner tayo. Yung iba, huwag naman ninyong ibigay sa iba't iba. Pinipira-pirasun nyo itong government land, itong public land na ito to various uses. Eh, hindi pwede yun. Ano ba talaga? Di ba ito ang pinag-usapan natin, proteksyonan natin to. We will the environmental city. Eh, bakit may ikuakwari yan? Ba't may bibigay sa manukan yan? Kung saan yan? Ba't may lalagyan yan ng township? Hindi naman kailangan ng township dyan. O hindi bagay township Di dyan. ba yung township dyan? Yung mga ganong klase. So yun ang pinag-uusapan natin. In many instances, dyan papasok yung disiplina. Ayaw ko sabihin sana ng disiplina, pero yung pakikipag-usap na mabuti sa mga local government because in the end, sila yung bantay eh. Oo. Hindi naman pwedeng national government. Hindi naman pwedeng lahat yun. Kaya kanina binabanggit mo, parang Joel, nung panahon ni mga ma'am, ang vice governor niya, Metro Manila, ang vice governor niya, si Tito Mel. Si Mel Matay. Mel Matay. Consensus builder yun eh. Hindi kagaya ngayon, yung mga we are ready to face one year of strikes. Pwede ba yun? Ba't ganun ang attitude mo? Angas. Angas Tough guy kaagad ang approach. Kagaya, yun nga, yung si MMDA chairman na Artes. Artes. Ito, yung sinasabi niya, kaya namin yan. We can take care of 100 1 year of strikes. Eh bakit hindi kayo mag-usap? Bakit yan ang iniisip mo? Nababanatan mo yung mag-strike. What? Saka experience sa ganong klaseng tough stance. Begets another tough stance. Anil, kabila. May pushback. May pushback yun. Eh, ba't di kayo mag-usap? Ano ba talagang problema? Doon magaling si, Tito Mel, Matay. Mag-uusap kayo. Ano bang pwede natin gawin? Ano pwede natin work out, etc. and everything. There are people who are best suited for those kind of arrangements na makikipag-usap, hindi magiging maangas. Kasi pag maangas ka, sabi mo nga, may pushback yun. May pushback yun. Oo, siyempre, maangas ka pala eh.
Ayaw mo man lang kaming kausapin. Ayaw mong intindihin yung aming I mean, sa sitwasyon. issue yan, alam na natin na on the way out naman talaga Oo. ng jeepney na. I mean, their time has passed. Oh. Naintindihan Pero din nila yun. may mga, naintindihan din nila yun. Pero, mga ano to, mga tao, may mga livelihood, may mga Oo. pamilya to. We've got Intindihin to mo rin yun. come up with something. na Anong talagang- pwede nilang, Oo. anong pwede nilang, Ayusin niyo muna yung mga ruta, ayusin niyo muna yung paanong, yung package para sa kung anong sasakyan yung ibibilin, di ba? anong pwede nilang alternatibo, parang ganon. Hindi naman po pwedeng magiging ayuda mentally kami. Ayaw namin yun. Kagaya rin yan sa mga Ayaw farmers. nila, sino ba gustong lagi para nakagano ng palad mo na naghahanap, naghihintay ka ng... May self-respect tayo. Ang bawat Pilipino, may matindihan. may pride yan. May pride yan. Hindi mo pwedeng basta na lang ayaw niyan kung as much as possible na ma-workout na mabuti. Nakita mo maski na nung panahon ng ayuda, as much as possible, mga kababayan, gusto nila magbigyan nyo sila ng trabaho, bigyan ng opportunities, not just work, not just employment, but opportunities kasi very creative eh. Hindi yung gaya ng creativity ngayon na mag-i-scam ka, hindi. Hindi. Wag yun. Wag yun. Ang daming mga reports ngayon tungkol sa Tayong pag-scam. number one ngayon sa online scam, sa Asia. Kaya yan, that is a challenge to our DICT and personnel, and very much more a challenge to our service providers, Globe, Smart, at saka dito. Anong ginagawa nyo? Hindi naman po pwedeng puro government lang yan. Kayo, meron din kayong responsibilidad. Bakit kayo nagpapagamit dyan sa mga scammer? Alam din naman ninyo yan eh. Kasi ginagamit yung mga pay platforms nyo eh. GCash, Paymaya, etc. Ginagamit yun for this kind of things. Bakit hindi nyo pwedeng yariin yung mga nag-i-scam na yan? Pwede naman din yung gamitin yun eh. Hindi, meron naman silang ginagawa. Winawarningan tayo. Huwag tayo magpapaskam. Huwag tayong tatanga-tanga daw kapag gumamit. Tayo may problema ngayon. Tayo may problema. Tayo, Pwede. Pwede. Hindi pwede yun. Gawan ninyo ng paraan. Kung ako nasa NTC dyan eh, pinag-uumpog ko na kayo eh. Pwede ba yun? Ang dami nyo nang sinasabi na meron security, ganito gagawin, etc. Hindi naman yun nagagawa. Nagtatrap. Ang dami natin parang ganun na mga pakiusap. Hanggang doon na lang. Huwag kayong magpapa-scam. Anong gagawin namin? Sige nga, kayo yung nagpapagamit ng inyong mga facilities para ma-scam kami. Pwede ba yun? Hindi po pwede yung ganun. Gayon. And another matter, parang John. Yung bidding for the COMELEC partner in automated election nag-fail ho. So that will require another set of bidding. Sana itong susunod maayos na ito. Kasi we are looking at 2025 midterm elections. Kailangan hong ayusin kaagad ito sapagkat matagal din ang preparasyon yan. Lalo na, tinat off na natin ang Smartmatic. So, they cannot participate as far as the COMELEC is concerned. Of course, there is a motion for reconsideration that is now pending before the Supreme Court. Di ba parang ang Supreme Court said something na, address nyo to, COMELEC. Yes. Kasi ang nangyari dyan, di ba ang nangyari, COMELEC said, Smartmatic can no longer participate. So, ang nangyari ngayon dyan, binanatan ng nung grupo ni General Rio of course it was a laudable move on the part of COMELEC as far as General Rio's group is concerned. Ibig sabihin na wala na nga talaga yung Smartmatic. Pero binanatan ng COMELEC ngayon. Bakit ninyo arbitrarily? Yun ang sinasabi ngayon. So, COMELEC ngayon ang under fire. So, Smartmatic and General Rio and group and COMELEC will now have to explain themselves before the Supreme Court. Yan ang nangyari ngayon dyan. So, pero continuing ang bidding, ng continuous ang bidding ng COMELEC. Pagdating dyan, pero nag-fail nga yung bidding nila ngayon without Smartmatic. So,
hindi na ano nung dalawang bidders hindi nakapag-comply. So there's going to be another bidding. We don't know whether the Supreme Court will now rule on this particular issue before the body, no? Tungkol nga dun sa non-participation of Smartmatic in the bidding anymore. So yan ang ating babantayan ngayon. Tama. And of course, ito, mayroon may konting pasabog si Ambassador, kaibigan natin Bobby Tiglao. Yung, we should discuss this. It's to be discussed. Actually, yung misis ko kasi hindi sumusunod sa balita. We were driving through BGC. Sabi niya, alam mo, dito na mapupunta ang Senate. Sabi ko, alam niya kasi sa may mga kanakan siya ron for so long. Talaga? Mawawala doon. Paano yung mga building? Magandang real estate yung area doon sa may Philippines. Pero dito sa BGC, saan sila dyan? Ay, marami dyan. Nandun sila sa dating Navy area. Yun ang ano. Yung Navy area, yung malapit sa Pasong Tamo Extension. Nandun sa area na yan. Okay. Dito sa banda rito. Navy nga yan. Navy ang nandun na. Navy nga. Wala na yun. In fact, dati shortcut yun. Pwede ka magpasok na mo, tatagos ka doon sa may Bayani Road. Wala na yan. Wala na yun. Navy yan. At pumayag naman ang Navy. Well, they're going to be, ang Navy kasi, Navy and the Marines, they're supposed to be relocated to Bataan. Magkakaroon yung headquarters dyan, doon sa Bataan area. Sabagay, primary. Ay, napaka-prime yan. Ngayon, ang issue... What's the issue? The issue is something like this. The issue is, yung kay Bobby Tiglao, the language is a bit, but be more cooler heads intervene. Medyo mabigat si mabigat yung Bobby. Ambassador, we're talking about Ambassador. Sabi niya, angal kayo, dami niyong pinagsasabi tungkol sa kailangan depensahan natin ang ating West Philippine Sea, bigyan ng budget, etc. Sabi niya, 12 billion ang budget niyo sa Senate building tapos 50 million lang ibinibigay niyo para sa Kalayaan Island Group na para ayusin natin yun. Investigasyon kayo, dami niyo mga pinagsasabi. Dami niyo sinabi. Yung pala, ganyan lang kayo. 12 billion yung ginagastos nyo sa Senate, tapos 50 million binibigay nyo para sa Kalayaan Island Group para proteksyonan ng Kalayaan. It may be an exaggeration, but at least it shows. It shows. Well, I'm sure, mga tao, ito na nga, nagsasalita, talagang, siyempre, galit. Ang dami nyo, hanggang daldal lang kayo. Yung state-of-the-art smart building yan, bro. Oo. With all the trimmings. Ngayon, alam mo, medyo may bigat-bigat na sitwasyon din yan because from the very start, dapat magkasama, like in the old Congress, magkasama ang location ng House of Representatives at Senate because we have a lower house and we have a bigger house and we have the Senate. Dapat magkasama yan dahil the legislature the legislature in most countries the legislature is housed in only one location. Like for example, in Britain, siyempre nandun na sila sa yung Parliament House. Sa US, they have the Capitol Hill. Nandun na. Senate at saka House. Tayo dati, dyan sa may, yung ngayon, ginawang National Museum. Nandun lahat. House at saka Senate. Magkasama sila ron, di ba? Magkasama sila doon. And that was the original idea in putting up batasan. Kasi doon dapat yun eh. Senate at saka House, nandun dapat sa batasan. Mamaya pag-usapan natin, parang Joel, kasi there was a plan before for the setting up of a government center. Before, nandiyan lahat. Ang oras po natin, alas 9:32 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo.
dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito po rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Si paring Conrad Banal ay inuubo po at sinisipon sa mapakaramdam. Sana magpahinga siya at maayos para bukas makasama natin siya. Si Attorney Trixie Cruz Angeles ay hanggang Biyernes po ay maraming mga bisitang galing sa Amerika, sa ibang bayan na nandito ngayon, mga kamag-anak at mga kaibigan. Siyempre, siya nag-aasikaso ng lahat yan. So, tamang-tama. Next week, babalik naman. Nandito siya next week, tamang-tama. Ang unang-una niyang masasalubong pagdating ng December 25 ay yung binanggoongan ni Chin Chin. Chin-Chin. Nag-text si Chin-Chin. Magte-text ako mamaya pagkatapos ng programa. Ano ang schedule ng binagongan natin? Hindi, sa tingin ko, pinakamaganda yung sinasabi mo, parang Joel, na kunin na lang natin. Hindi na sinabi ko kay Chin kami. Huwag mo nang problemahin, Chin. Delivery. Yung problema na lang yung pagluto. Napakagaling po nito. Magaling. Itong group, si Chin Chin at saka si Doktora, napakababait ng mga ito. Later, I will mention the name nung Oo. cater na nasa telepono ko tsaka yung number. Oo. By the way, kung nagkamali pala ako yung Senate ang lilipat dun sa BGC, pinaplano. Yes. Yung Senate na nasa Macapagal Avenue, hindi po yung sa Philippine Best Congress po yun. Yun okay yun, safe na safe yun. Doon Hindi pa rin, doon sa Batasan area. yung sa Macapagal Avenue, pwedeng gawin mall nga yun. Bari ko sakasakali. Yung Macapagal Avenue, that is a GSIS property. GSIS property yun, ano? GSIS property yan. Kanina you were giving us a bit of history. Dati, nandun na sila, binibigyan sila ng lupa sa may UP, sa may GSIS sa Quezon ito po. diba, Avenue, Quezon Circle pala. Yung Quezon City talaga was meant to be a good part of Quezon City, lalo-lalo na yung papuntang Batasan, was meant to be the government center. Government center. Kaya nga nandiyan lahat, kung natatanda mo paring Joel, nandiyan lahat yung Department of Agriculture, Agrarian Reform, DNR, nandiyan lahat yan. Paikot sila. Paikot sila. Nandun, of course, yung Quezon City Hall, dun sa Quezon Memorial Circle. And then, may ang laki ng housing area niyan because that was really the people's housing program. Yan, sa area na yan. And then, ang laki ng greens, lahat. That Quezon Memorial Circle, including yung mga ibang areas doon, nandun nga dati yung yung tinatawag nila na farm para sa meron doon Meron. Meron doon. Ang dami doon dati. And then yung papuntang Batasan, ang laki ng area niyo. Nandun nga yung Civil Service Commission, Department of Social Welfare and Development, and of course, Congress. Ang Congress doon dapat kasama ang House at saka Senate. Kasi theoretically dapat, magkasama magkasama sila sa isang bubong. It is quite anomalous na ang two parts of the legislature magkakaiba, alalayo. Lalayo pa. Pagdating na lang sa BICAM, pagdating na lang sa pa-meeting, isang resource, halimbawa, ito na lang. Ito ang problema ng mga agencies din na malaking problema Tatawagin ka, halimbawa, resource person ka na tiga public works. Nag-set ng meeting House, nag-set din ng meeting ang Senate. Dulo-dulo yan. Dulo-dulo to. Mapapagalitan ngayon yung sekretary. Sasabihin, bakit wala dito yung sekretary? Mas pinaprioritize nyo yung Senate. Porket ganyan-ganyan. Bakit ikaw sasabihin ngayon, may mga loko din dyan. Sasabihin ngayon, no. We cannot, you cannot be the resource person. What we need is, we need the secretary himself. You are not authorized. Ayaw ng Di patay ka na. Sa susunod. If your house in the same area, medyo mabilis. Maayos ang passage, etc. and everything. Pati nagkakaintindihan kayo, there is bonding in a sense. Di ba? May workout. Ayaw. House nandoon. Sabi nila, meron pa naman available na dito. Sana nandito na rin yung Senate building. Dadagdagan na lang Senate area. Dadagdagan na lang namin ng 2 or 3 more buildings dito. Okay na. Ayaw. Sa UP, malapit na yan. Sana meron din dyan. Maayos. Ayaw din yan. Kung ayaw ninyo doon, malapit na. Doon lang sa circle. Mayroon doon malaking area ng GSIS.
Wala rin. Hektarya rin yun, no? Hektarya rin yun. So, instead of that, nagkaroon ngayon ng Well, na GSIS property rin yung nasa Bakapagal eh. GSIS property kasi yun ang yung Senate building doon is a GSIS property under list from ng Senate from the GSIS. So, ang sabi, magtayo na lang kami ng sarili namin kasi masikip na rin itong dito sa Macapagal Avenue na ito. Nagtayo sa BGC. Ngayon, ang sinasabi ng iba, ayaw ko na lang banggitin. Di ganun din. Maglalaki ng problema. Dulot-dulo rin. Dulo-dulo pa rin yan. Wala. Hindi, ngayon lalabas na lang na sila ng C5 papuntang Commonwealth. Nirarason. Hindi, okay na tayo dahil hindi naman kailangan ng physical presence eh. Ano lang yan? DGT. Wala Zoom? nga eh. Wala. Minsan nag-intermittent kayo, magpag-usapan ninyo, pare-pareho lang yan. Yung sinasabi niyo sa kabila, baka kamali ka pa. Pag ikaw, malilito ka pa eh. Pag ikaw, resource person, yung nasabi mo sa house, baka maiba yung... Maiba, mas nalintikan ka na. Nalintikan ka na. Which happens sometimes. Pero, anyway, But we is just this the done deal? Okay na talaga. Tapos na eh. Tumatayo na. Dumaan ka na ba sa BGC? Saan ba doon? Ay, sabi mo nga, sabi Navy. ko sa may Navy. Yung Navy area. Oo, yung Malapit sabi mo sa Pasong Tamo. Pasong Tamo Extension. Ang tagusan nun, Pasong Tamo nga, oo. Pasong Tamo ang tagusan noon. Ang work. Hindi, kung sa kabila ka naman, doon sa may Navy at Marines. Kabila yun. Oo. Kabila yun. Yung sinasabi mo yan, yung golf. Oo. Hindi doon. Doon sa kabila. Ang entrance dito sa Pasong Tamo. Oo. So, masikip dyan, Masikip dyan. Kailangan, lalagyan mo na ng flyover yan. Dati ginagawa ko pang shortcut yan eh. Tapos nalalabas ka sa may EDSA na, yung underpass. Yes, doon. underpass. Pasong diretso. Mahirap. Gagawa ng paraan yan. Gagawa ng paraan yan. Titirahin na lang yan. Siyempre, Kaya nga, diyan nga papasok yung subway. Diyan nga papasok. Diyan magwo-workout yung subway. Ang ating gobyerno talaga. Ay, Lahat nako. ng paano mapapadali ang kanila at mapapahirap ang Ang tama yan. parang sa wangwang yan. Alam mo marami akong nakikita sa YouTube ngayon, yung nasa Skyway biglang, eto na yung kagad, tinatabi sila. Pero nakikita mo, hindi naman plate number na to. Sino itong mga to? Diba? Alam mo yung tungkol sa hagad. Dadaan talaga yung bang, kailan patatabihin ka. Alam mo, parang Joel, yan ang dapat tingnan din ng ating mga kapulisan at saka yung mga enforcers, traffic enforcers. Yung mga nagwawangwang, pwede ba tingnan ninyo ng mabuti itong mga ito? At saka, yung mga opisina na yan, yung iba, hindi kayo entitled sa wangwang, ha? Sa totoo. Halimbawa sa Congress, 3 tao lang yata ang pwede magwangwang. Yung motorcycle pati, lalo na yung motorcycle. Lalo na yung motorcycle, bawal escort, yan. no? Escort, speaker lang, majority leader. Speaker at saka, dalawa lang natin, speaker at saka majority leader lang. All the rest, hindi. Not even the senior deputy speaker, not even the deputy speakers, not even the senior deputy majority leader. Hindi ba, bawal yan. Yung motorcycle, escort, etc., bawal yan. Oo. Ang dami niyan eh. Dami Lalo niyan. na ngayon pa Ay. nagulat na lang ako. Yung bang May matatabihin ka, Wawangwangin ka. Hindi mo okay. Magandang sasakyan, van, Ford, or whatever. Pero plate number, ordinaryo. At saka sinasabi nga natin, abuso na yan. Abuso na yun. Tignan, to be some kind of a ruling coming from the office of the president, kung pwede. Ito lang yung mga entitled to this kind of escorts. At saka kung mag-escort kayo, ito lang ang escort number. Isang motorsiklo at saka 2 siguro. Ano bang kinakatakutan ninyo? Yan ang sinasabi ng tao. Di ba? Naiinis yung mga naiinis yung mga commuters, naiinis yung mga nagdadrive at lahat. Ano ba to? Hindi, tsaka in the age of social media kasi, lahat siya nakatelepon. Oo, yari ka. Yari kayo. Pati yung plate number nung agad, di ba? Sino ba itong mga ito? Kung ganyan ang gagawin natin, ano bang gagawin ng HPG? Patay na tayo. So, tingnan po natin na mabuti itong mga ito. At bigyan natin ng konting disiplina sa sarili natin. Kasi,
Hindi naman kailangan ganun eh. Ayusin natin ang transport system natin para wala na yung mga ganyan. Hindi mo kailangan magwangwang para iikot-ikot ka doon sa mga Maya-maya, papasok lang pala sa mall o something, di ba? Hindi naman pala official business. wala ka palang gagawin na mabuti. Anyway, para good news naman. Good news. Yung remittances dati. Maganda. Ang balita ng Bangko Sentral. Good morning, Governor Remuluna and the members of the board of Monetary Board ng Bangko Sentral and of course, lahat ng mga empleyado natin dyan. Ang remittances daw. At ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, bumabalikat ng para sa pamilya nila at nakakatulong sa bayan. Aabot daw baka $40 billion. Nalaki yan. Ang laking kontribusyon yan. Dati, binabanatan yung programa yan, lalo na nung panahon ni President Marcos. Ano ba yan? Ibenta natin ang ating mga kababayan. Kung ano-anong mga, hindi pwede yan, pinapahirapan natin sila, etc. Ano ngayon? Ang gusto natin nangyari, and that was the original proposal anyway, is that we are trying to develop the overseas market not for purposes of ganito lang deployment, but we would like it to be a choice for our people. Meaning, i-grow natin yung local employment natin, and then at the same time, we make the environment available to our workers or to those who want to have experience overseas as a matter of choice, not as a matter of need. Yan ang gusto sana. Protection nila at welfare nila, medyo naka-focus tayo doon yung mga government agencies. Ang problema, of course, that parang Joel, ang nangyari, it has become a matter of need because our employment, the job creation in the internal market, in the local market, medyo na-stymie. Medyo hindi masyadong mabilis ang ating job creation system dito ngayon. So, ang ating mga kababayan, siyempre, as a matter of need, naghahanap na ng trabaho overseas kung saan naman sila pwede ma-accommodate. Well, that being said, okay, nariyan na yan. It is what it is. It is what it is. Nila. At ginagawa naman ng paraan niya. Kaya nga yung ating gobyerno, well, andyan na si Go, babastunin, mga, okay, we'll do all of that. Yung parang isa ekonomiya natin. Pero sana naman yung proteksyon para sa ating mga manggagawa at even mga professional. And I would, again, babalikan ko na alam ng kaibigan ko, si Judith Arcilla, kaibigan naming matalik ni Mrs. to, na ito, hindi siya ordinaryong IT professional, IT manager siya. Nirecruit siya nitong kumpanya, ang pangalan RCG. Sikat na global. Dinadala nila sa ibang bansa, sa US lalo na, mga ganyan. Now, ang nangyayari, dinadala nila yung hindi kumpleto ang papeles. The deployment. The deployment is the regulatory. Joel, while it is true that one of the main critical purposes of having the Department of Foreign Affairs and, of course, the Department of Migrant Workers is the protection of our workers. That particular protection has to start from pre-deployment. Dito pa lang. Nung nire-recruit pa lang si Ma'am Judith, dapat yun ay tinitingnan. Meron ng nasa database na yan. At saka, we have to capture the various ways by which overseas employment takes place. No? Kagaya nito, hindi yan nakalagay doon sa basic because right now the basic mode of employment of overseas employment is in the case of land-based workers, ang basic mode niyan is through recruitment agencies. Okay. Basic yan. In the case of seamen, through the manning agencies. Okay. But there are others which can be developed, etc. Meron dati government to government. Okay. Hindi na atubang ng mabuti yan. And there is also itong executive search. Right. Hindi rin naatubang kung ano yung sistema para yung mga yan maproteksyonan ng ating mga kababayan. Because there will always be need for those kind of things. Nangyayari Gaya nito, ang nangyayari yung mga gaya kay Ma'am Judith, i-recruit sila, dadalhin sa mga irang state.
US, magandang pay, maganda, tinitira sila somewhere. But wala pa yung visa, wala pa yung work Alam mo visa, yan, wala pa lahat. alam mo. To follow ang nangyayari. Ang nangyari po kay Ma'am Judith, pumanaw siya, namatay siya by accident somewhere in Dallas, Texas. Dahil doon itong RCG, mabagal gumalaw, siguro ang daming tinatago, inabot halos 2 buwan bago nakuha yung bangkay dito. Alam mo At yan. dumating dito walang death certificate. Alam mo yan, parang Joel. Kaya nga sinasabi ko palagi na kailangan matignan ng mabuti what are the various means, various modes of employment overseas para ma-protectionan natin. At the same time, ma-develop na rin yan because there will always be, kagaya yan, yung nangyari kay Judith, executive search, ang kategorya nila, they are local employees, meaning employees in the Philippines that are being seconded. At Ganon, doon, nangyayari. they are being seconded to various projects of this RCG overseas. Kagaya niyan, I'm sure nakakuha ng kontrata itong RCG. Ang kontrata, alam ko yung sa kontrata, Dallas. Boy Scout Ayan. of America, ang kontrata. kliyente daw. Yan, okay. So pumunta ka ngayon doon, you are a locally hired employee, you are considered to be a locally hired RCG employee, and then you are being seconded to Dallas purposes of fulfilling a contract of RCG with Boy Scouts of America. Oo. Yung mga ganon, merong yan ha. If you are going to be deployed overseas, ano ka yan? Your grade your salary grade will have to be enhanced. Meron You'll dapat have to yan. be given all the necessary privileges, housing, extra, etc. and everything. And of course, bago ka po papuntahin doon, all of your other requirements in order for you to be considered legally employed in America will have to be properly set up. Huwag ka magpapadala doon nang hindi nakalagay lahat yung documentation na yan. Meaning, yung insurance mo, yung iyong visa, yung iyong facilities para sa housing, etc., nandiyan lahat yan. And it's to be part of your Nangyari, tupalo. Yan. At siyempre, itong ating mga kababayan, gaya nila Ma'am Judith, nangangailangan sila. Sige, kung susunod ka rin lang, mauna na, mapalili pa rin mabilis Hindi. na, okay. At saka ano yun, empleyado ka dito ayaw mo sumunod, baka tanggalin ka. Ba tatanggalin? Ganyan ang mangyayari. Parang Ayan. Yan ang sinasabi natin. Kaya itong ang overseas employment, of course, you have to do yung halimbawa, like right now, our one of our critical challenges right now will be how to evacuate and protect our workers in the conflict areas in the Middle East. Oo. And the conflict area right now is, of course, between Israel and Hamas in the Gaza Hamas, Strip. yung Gaza But Strip. that can spread out. Kumakalat na yan. That can spread out, like what happened because there are Houthi in Yemen, na it will affect the flow of trade in that particular area, which means oil, magkakaproblema, etc. These are many of the challenges. Meron din sa Lebanon. We have 40,000 workers in Lebanon. We have to take care of that. We have to already prepare contingency. Of course, we have contingency plans, pero i-activate natin ito dapat so that we already have our own people under call. Maayos na. If anything happens in Lebanon, ito yung dapat natin gagawin, etc. And we have to be prepared. So I hope the government is in place to work this out. But more than all of these things, yung binabanggit mo parang Joel, yung tungkol nga dun sa pag-identify, pag-work out ng plano from training, pre-employment, pati yung mga what can and what needs to be done, etc., bago ka lumipad. All of those things, modes of employment, pre-employment, modes of employment, employment in place, and then alternatives to the employment, and then re-entry, pagbalik dito sa Pilipinas. But all of these things will require databases. Right. Kasi, halimbawa ngayon, kagaya si na Judith, baka wala sa database ng DMW yan Baka nga wala Kaya ayaw makipag-cooperate ng RCG. Oo. Diba? All of these things, yung mga flow na ganyan, we have to capture all of these things because that is also going to be part of our main source. Alam mo kung bakit? Halimbawa ngayon, I understand,
some countries in Europe, for example, they will need thousands of nurses. Nasaan yun? Where is our database? Di ba? Many of our nurses are already deployed overseas. They're in Saudi Arabia, etc. If we don't have a database, at least dapat iumpisa na natin ngayon because then that will also give our workers the chance, whether they are in the Philippines or abroad, to look into other possible na alam natin. In other words, na monitor ng government natin. Pag sinabi mo, ito yung mga possible employment ninyo, if you're already in Saudi Arabia and your contract is about to expire, you may want to continue with your contract or pumunta ka sa Canada, ito available. But you have a database. Alam mo na ngayon, sasabihin mo doon sa worker, you are in our database. Pag ikaw lilipat to some other employer para ikaw maproteksyonan ka namin, just advise us. Papunta na ho ako sa Canada, my employer will be the same, this particular group. But you have to give that kind of facility to your worker. Again, it is what it is. Medyo kulang tayo sa employment sa Pilipinas, but we can grow this business of mga Pilipino na gusto magtrabaho sa labas. Walang problema yan. In a responsible, properly guided, and disciplined way. Yun ang sinasabi. Kagaya niya, parang Joel. Alam mo ba? Malay mo, tip of the iceberg lang yung nangyari. Yes. Kay Judith, maraming ganyan. Maraming ganyan. Recruitment agency, yung recruiting bodies ang tumitira, mukuha. Yes. And pati sa nurses, caregivers. You have to be very keen in developing this kind of things. At the same time, also, do not break up all these systems na pwede mangyari. Halimbawa niya, one of the main complaints of many of the shipping companies employing Filipinos, yung very litigious. Very litigious. Yung para sa mga seaman, sa mga seafarers natin. Nagkaroon na ng mga ambulance chasers dyan na konting kadlat lang, babanatan na nila yung mga shipping companies at nawawalan ng gana. Apektado yung buong industry. Apektado yung buong industry. For example, na injury o gano'n? Wala pa nga injury. Wala pa injury. Gagawa pa lang ng istorya Ito na yung ambulance chaser at lahat. Kasi alam nila, in the case of our seamen, meron kasing pondo na yan There is an intervention provides for that kind of an arrangement na may pondo yun. Because the shipping agencies participate and they get insurance for this particular purpose. So, alam na mga nandito. But isn't this par for the course naman talaga sa industry yan? But at the same time, the manner by which we are handling these cases is very, very problematic. Kasi we are using the same terms and conditions of adjudication as if these people are locally employed. Hindi. Meron in the case of seamen, for example, meron na there is already a regulatory framework that applies to all shipping. So, paano dapat ang mangyayari niya? Tanggalin mo dyan sa NLRC. You give it to DMW. Local, nag-adjudicate. And then they give out this kind of yung mga compensation packages. Ambulance nga over and above what the company can or even international conventions can provide. Di tapos na. Sasabi, ayaw pa na dyan sa Pilipinas. Napakagulo ng mga tao. Di tapos tayo. Dahil familiar ko ito, alala ko merong dati na aksidente si Mrs. Tapos meron nag-aantay din sa waiting room. Doon sa kamay yung something, the hatch. Yes. Ay, agad-agad, Provided lahat yun. At saka, bibigyan siya ng talagang tamang compensation. Ako tumatawag pa ako sa Dr. Smith. Siya, wala. Yes, ang lahat. Ngayon, pero, ang ginagawa ng mga nandiyan, NLRC, and then yung mga kabakas nila na mga chasers, tataasan yung package. Ay, hindi ko na alam yun. Ito mo sa kwento. Nangyayari yun. Sir, baka hindi alam yung sino. It is very possible. Ikakat nila yan. Hindi alam na Sima. Sige, magpagwamot ka dyan. Halimbawa, akala mo, ang babayaran lang ay $10,000. Yung pala $20,000. Napatungan na. Napatungan.
ganun ang workout niyan. Pero That's bad. Kasi magkakaroon ng black eye. O, it's part of the black aisle that is now semen. yes. Mga shipping. Yan ang nagiging problema. But in any event, mapag-aaralan siguro dapat yan yung secretary ko at saka DMW. Isa yan sa mga advocacies na workout din natin na mabuti. Si Secretary Gon, daming magiging trabaho. Ay, ano yan? Baka hindi na makabusita sa New Star yan sa Cebu. Pero Cebu, hindi na. yung kanilang bagong development. But in any event, wala tayong panahon. Paring Nagre-reorganization daw ang Robinson ngayon dahil tinanggal yung tinanggal top siya. guy nila. Oo, maraming gagawin. Sa kalam mo, paring Joel Samana, paring Conrad Manal at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kami po ay nagpapasalamat sa pag-aantabay ninyo dito sa ating programang Karambola ngayong araw nito ng Miyerkules. Ito po inyong kaibigan Jonathan de la Cruz. Pag po kayong alis, sapagkat nandyan na po Ang award-winning Around the Pilipinas, our award-winning broadcaster, Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.